Gagi, tumalab yung gulay? Tumalab yung walis tambo? Ikaw alam mo rin to? Siyempre, Dahil sa gulay. Gulay at walis tambo lang po, no? nasakyan mo na. So alright mga C1 Nation, no? Ito yung CX4RR natin, si Pasalubong. So more than 6 months na siya sa akin, pero personally hindi ko siya gamit. Pero itong odo niya, mataas na. Ang ganyang odo is inaabot ng 10 months. Pero ito kasing si Pasalubong, nagtrabaho to. Sinama namin to sa parental ng boss at ilang beses na narentahan ng mga fans natin, ng mga followers natin. Ngayon, full maintenance na tayo. With 10,000 odometer, titignan natin ang itsura nito sa loob. At syempre, lahat ng ginagawa sa level 4 maintenance dito sa 01 Moto, makikita nyo ngayon sa gagawin natin dito sa CX4R natin. Sige, Kim, klasa na tayo. Habang pinabaklas ko yung mga fairing ng CX4RR, pinalinis ko na rin yung fairing para mas mabilis nating magawa. So, ang gagawin natin ngayon guys is brake pad, front and rear. Lilinisin natin at the same time, papalitan na rin natin. Hindi pantay guys yung labas ng 4 na piston. Dito sa right side, mas labas. Dito sa left side, mas lubog. So, palitan na rin natin maya-maya. Ganun din, kailangan na natin palitan dahil kasama to sa parental boss. Set na rin natin tong panglinis natin ng FI o fuel injector para naka-activate yung motor. Lilinis muna tayo ng brakes para dual purpose ang gagawin natin. Nag-additional tayo ng chemical para matunaw niya yung mga nakakalang dun sa injector na dumi. Kahit gaano kaliliit, kaya niyang durugin. So, i-FI natin ito ng 30 minutes to 40 minutes. Kaya muna natin habang maglilinis tayo ng brake. Papalinis natin sa mga pataan natin to. Itong mga part, outer part, inner part ng makina. Pawawashing natin lahat yan para i-restore natin yung kulay. So yung guys, no, lilinisin naman natin yung mga sulok-sulok ng CX4RR. BNK, pasok! Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Di pwedeng magtagal sa iisang place. Bago simulan mission, anong ginagawa, Blaze? Ganda. Swerte. Naka BMC air filter na tayo. Alam niyo naman lahat ng hangin na hinihigop niyo sa labas, madumi. Ngayon, kung hindi niyo ito lilinisin, yung dumi na yun, mag-accumulate na mag-accumulate dito. Hanggang magbara. Pag barado, yung ECU, sasabihin niya, konti yung hangin na nakukuha ko. Baka pwede mong dagdagan ng gas para makatakbo tayo ng maayos. Magpa-pump si fuel injector ng mas maraming fuel para mag-compensate dun sa nawawalang hangin. Air and fuel, kailangan balance. Magsasalin na tayo ng langis ngayon guys. At ang lalagay natin na langis ay Shell Ultra Polysynthetic 100%. First time ko lang mag-maintenance ng ganito. Maraming ako natutunan tulad ng pag-FI cleaning, linis ng mga balbula. Nakakapagod pero worth it kasi marami ako natutunan. I'm in the middle of a sunshine daydream. It's not real, but it's sweet like ice cream. Come on, baby, let's go. Second day na natin dito sa CX4RR. Brakes, papalit tayo. Coolant, papalit din tayo. At yung brake fluid nito. Ito ang kayang gawin ng maganda at malinis na preno. Kahit kamay, kaya nang i-adjust yung piston lang. Madali siyang bumalik. Diba? Yan ang maganda pag malinis yung piston ninyo. Kahit kamay lang, bobomba na yan. So, mas reactive yung preno mo, mas maganda yung riding mo, kahit any emergency or biglaang curbs, mabilis siya nagre-react. Diba? Mas safe yung biyahe. Kakabit na natin tong bagong ELIG brake pad ng CX4RR.
na-install nila master yung preno. Tingnan natin ang itsura ng fluid nito sa 10,000 kilometers. Tapos ito yung tools na ginagamit namin ngayon. Binili namin to sa Shopee Lazada. Sa mga may shop dyan, share ko na sa inyo. Check out nyo ng Shopee Lazada. Susuksok nyo lang yung hose, hahanginan nyo lang. Siya na yung magtutulak nung brake fluid papunta rito. Wala nang bomba moments. Tuloy-tuloy lang yung fluid. So ito na yung fluid natin after 10K. Medyo malinis pero mapapansin nyo may mga namumuo na. Malinis pa naman siya pero since nandito na tayo nag-maintenance na tayo, palitan na rin. Ayun, eventually in time dadami yan, mangingitim to. So palitan na rin natin, pakita ko sa inyo paano gagawin. Pag paubos na, kailangan buhusan ng bago para maghalo yung luma, tapos eventually maubos yung luma, madrain na lang yung mga bago hanggang sumalin dito yung bago. So yun o, hinihigop nyo na uli o. Hinihigop nyo lahat yung dumi, palitan mo na lang ng bagong fluid ulit. Yun lang yung waste. Sasama kasi yung bago dun sa luma, pero nevertheless, hindi ka nakatulad ng dating bumobomba tapos tumatapon sa sales. Ito automatic na halos o. Tapos na tayo sa preno, nakita nyo na yung magic bleeding na ginagamit namin. Coolant naman tayo. Dito wala namang special dito, pero ipakita ko sa inyo kung saan dinidrain ang coolant ng CX4RR. So sa CX4RR, dito yung drain, nandito yung water pump niya. Usually, yung pinakamababang tornilyo ng water pump, yun yung binubuksan. So sa case ng CX4RR, nandito siya sa ilalim. Ito, meron dito sa pinakailalim. At nalaglag ang washer, kaya si Master ang kukuha ng washer sa oil pan. Yun, green to. Pag binuksan nyo rito, tapos ayaw tumulo, buksan nyo yung takip sa ibabaw. Kaso, ganito mangyayari, ingat kayo tatalsik sa mukha nyo to. Anong ginagawa sa coolant pag wala kang panghugas? So goods pa yung coolant sa 10,000 kilometers, pero hindi na tayo magdadalawang isip magpalit dahil nandyan ang RS8 na coolant. Salpak natin. Gusto ko malaman anong bibigay nitong performance dito. Tapos ito naman po, yung reservoir. Pag umiinit po kasi to, sumusuka yan. Pinapadala niya rito yung excess na kumukulo, yung umaabot dito sa butas na to. Steam yun, steam. Yung steam na yun, pag nag-trap dito yun, magiging coolant uli. After niya maging coolant, pag lumamig siya, ihigop uli itong part na to. Ganun na nangyari dyan, sumacycle yan. Kung may pinadala yung RS8 sa atin, request natin to. Matakala nyo ba ang RS8 pang gilid lang? Hindi marami rin silang ibang produkto katulad nito. So kung fan kayo ng RS8 at may big bike kayo, meron silang ganito. So ito yung coolant nila. Nag-request tayo, pinadalan tayo. Coolant time! Parang sumama lahat. Para sulit. Ay! Ano pa rin? Ang ganda ng kulay, Up, tuturuan ko uli kayo. Pag naglagay kayo ng coolant sa reservoir, hindi yun dahil puno maganda. Pag napuno yan, hindi maglilipatan yan. Kaya may sukatan yan dito at may space. At minsan din, baka magulat kayo, walang laman kasi nasa loob siya lahat. So pag in-start mo, bubuga uli yan. Kaya wag mo kayong salin ng salin ng salin. At hindi yung basta-basta nag-evaporate ang coolant unless may problema ang motor ninyo. Okay? I'm in the middle of the sunshine. So alright mga C1 Nation, yun yung episode natin ngayon. Full maintenance ng ating CX4RR. Nakita nyo naman siya inside and out. Kulang lang ibaba yung makina. Lahat ng fluids pinalitan, lahat ng preno inayos. Yung combustion chamber inayos, nilinis. Chassis and wirings, nilinis, chinek lahat. Nakita nyo naman yung makina hanggang ilalim. Pwede na uling hawakan. Pero bakit nga ba, Boss Arch, hindi pa siya sarado? Well, kasi marami pa tayong gagawin dito. Ito yung mga susunod na mangyayari. Nakita nyo na, may clue na kayo. So, syempre, after ng maintenance, papapugiin naman natin to. So, abangan nyo yung part 2. Finally, dumating na isang buong itong hinintay. Ay, shit, ganda. Ganda nito. Tara, baba tayo. Pakita natin kay Master.